beloved, Boss Mike, Cervera. Complaint sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo, laban kay dating Pangulong Rodrigo. Ayan, yung mga biktima, mga kababayan ni Digong, ng EJK, mga kababayan, ayan na, mukhang ididimanda na, padidisbar na, ipadidisbar na si Digong, mga kababayan. Dapat lang, naipadisbar yan. Duterte. Para sa iba pang detalye. Ako, sang-ayon ako rito. Sasabihin ko naman na sa inyo, kung sang-ayon ako o hindi ako sang-ayon, sang-ayon ako rito. Pero mga kababayan, ulitin ko lang. Liliwanagin ko lang, sa pagtitipon-tipon na panawagan para ma-impeach si Sara, abay, magkaisa po tayo, mga kababayan. Kung kailangan na natin ipakita yung puwersa ng pagkakaisa na ma-impeach dapat si Sara, abay, ipakita na natin. Gaganapin po yan mamaya, ngayong araw na to, at may susunod pa at yung January 31. Opo, mukhang sa Liwasang Bonifacio kami. Magkikita-kita ng mga kaibigan. So sa mga walang gagawin at mga hindi busy, kung gusto nyo makiisa, samahan po natin yung mga kababayan natin para sa katotohanan at para mapanagutan ni Sara Duterte yung kanyang ginawang pangwawaldas, pang-uumit ng pera ng bayan. Balikan natin to. Makakausap natin sa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, Yan. ano ba daw itong nag-udyok sa kanila na ipadisbar si dating Pangulong Duterte? Yan. Ruth, nakakapit ngayon ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa dasal na matanggalan na ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, sanipuwersa ang ilan sa kanila kasama ang human rights advocate group na Karapatan sa paghahain sa Korte Suprema ng kauna-unahang disbarment case laban sa dating Pangulo. Nako, kauna-unahan pala ito para kay Digong para hindi na maging abogado. Sa bagay, wala namang naipanalo si Digong. Lahat dismiss yung kaso. Wala pong naipanalong kaso si Digong. Sa mga hindi nakakaalam, dismiss lahat. Opo, tuloy. 3 taon mula nang matapos ang kanyang termino. Kasunod daw ito ng plano ni Duterte ang tumayong abogado para sa anak niya si Vice President Sara Duterte sakaling umusad ang impeachment proceeding laban sa kanya. Hayaan nyo na! Hayaan nyo na! Bakit? Wala naman Diba? Hindi naman, wala nga na ipanalo Kasi ganito yan, mga kababayan. Siguro, ang plano rito, para hindi na makagulo si Digong. Diba? Kasi ang gulo-gulo ni Digong Pag nasa mga hearing, ang gulo-gulo. Yung mga tao, yung mga congressman, mga senador, may intimidate lang. Para kay diba? Para kay Digong. So, mas maigi para hindi mailang yung mga wag na nga itong humarap para hindi magulo yung impeachment ni Sara. Oy, Sara, bilang na ang araw mo, mai-impeach ka na. Sa kanilang 24 na pahinang petisyon, iginit nilang lumabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang dating lider ng bansa. Kaya hindi raw umano siya maituturing na isang huwarang alagad ng batas. Oo nga, kailan ba naging huwaran yan, mga kababayan? Wala akong huwaran na mamamatay tao. Wala akong ganon. May huwaran ba na mamamatay tao, mga kababayan? Sige nga, pakisagot nga. Kasi mga kababayan, wala tayong matandaan ginawang mabuti ni Digong aminin ko, wala akong matandaan. Kung hindi puro fake news. Fake news ng fake news ng fake news yung kanilang ginagawa. Na pang-build up kay Digong. Patunay raw rito ang sandamakmak na mga balita tungkol sa pagmumura, pambabastos at pagpatay umano ni Duterte. Yan, pagmumura, pambabastos ng mga babae, mga pagpatay ni Digong, ayan, nasa balita. So anong natin diyan? Anong moral at anong mabuting ginawa ni Digong? Ang tanda ng mga tao, yan yung palamura,
Ewan ko kung idol pa rin ni Kicks TV yan. Palamura, ha? Bastos sa babae. Oh, ha? Mamamatay tao. Oh, nako, Diyos ko po. Patawarin, ano? 'Di ba? Patawarin. Oh, tuloy. Dagdag pa raw dyan, ang naging pag-amin daw nito sa House Quadcom hearing tungkol sa death squad. Nako, yan na nga, 'di ba? Inamin niya naman talaga yan. So mga kababae, dapat talaga 'to disbar. Dapat nga ito wala nang tanggapin sa gobyerno eh. Ha? Dapat wala nang tanggapin sa gobyerno si Digong sapagkat mga kababayan, sa mga ginawa niyang kalokohan sa ating bayan, wala na dapat tong pribileyo. House Quadcom hearing tungkol sa death squad. Mm. Umaasa ang mga complainant na agad na aksyonan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang reklamo. Bruce? Sana. Alam nyo naman pagdating sa politika, may mga si PBBM ang idol ko. Yan si Kicks, di ba? Idol niya si PBBM talaga. Di ba mga kababayan? Depende yan sa Korte Suprema kung may mga natitira pang galamay si Digong doon. Di ba? Ganun lang naman yan malay nyo. Sino ba yung mga nandyan? Baka mamaya appointee ni Digong yung iba dyan. Baka kumiling. Sana kanilang panindigan yung kanilang mandato na dapat walang kikilingan ang ating batas. Opo. Ria, kung sakali ba ay may pahayag na agad itong kampo ni dating Pangulong Duterte? Bruce, may depensa na ang kampo ng dating Pangulong Duterte ayon sa kanyang dating Chief Legal Counsel at tagapagsalita na si Attorney Salvador Panelo. Wala naman daw naging pag-amin ang dating Pangulo. Ito naman si si Panelo no? Duterte apologist to Ito yung number 1 Duterte apologist. Oo, mga kababayan. Sige, tuloy. Taga-salo ng pagkakamali. Thank you naman sa lahat ng bumati sa aking birthday. Ano po? Palan lang daw ng mga kill remark o pahayag ni Duterte noon yung mga matitigas ang ulo. Pero kung meron nga raw talagang krimeng nagawa ang dating leader, kailangan daw munang mapatunayan yan ng mga nag-aakusa bago siya ma-disbar. Sige, ganyan. Laging ganon, mga kababayan. Kahit na malinaw na sa ating mga mata ang pagkakamali ni Duterte, sige pa rin, idadaan pa rin sa proseso. Nakita nyo mga kababayan idaan pa rin sa proseso. Tama naman yun Ngayon, eto ang tanong. Nung panahon ni Digong, walang proseso. Yung mga adik, pinagpapatay ni Digong na hindi dumaan sa proseso. Natandaan nyo ba yon? Pero pagdating kay Digong, kailangan dumaan sa proseso. Yan ang pagkakaiba. Ulitin ko lang. Kay Digong, nung panahon niya, papatay ng mga tao, wala na, shortcut yan, patay kung patay, walang proseso. Pagdating kay Digong ngayon ay nasasakdal, kailangan dumaan sa proseso. Di ba? Parang mga kababayan, parang pinagloloko talaga tayo. Pinagloloko tayo ng kampo ni Digong. Siya pangunguna niya, si Panelo na aso ni Digong, mga kababayan. Kayo mga kababayan, Evelyn Calicio, sa lahat ng bumati. Miss Au, opo sa inyo po. Maraming salamat sa inyong pagbati. Opo, So ngayon mga kababayan, yan ang mangyayari. Di ba? Sana maging tahimik ang panawagan ng mga Katoliko, ng mga katulad kong Katoliko, para sa gagawin nilang pagtitipon-tipon. Opo. At sana mga kababayan, manatili tayong magmatsyag, makinig, manood, mag-analisa, at umunawa sa mga bagay-bagay na minsan, kadalasan ay mapanlin lang. Ginagawa ng mga DDS, kita nyo naman, mapanlin lang yung mga yan, lahat na lang ginagawa nila. Diba? So, muli, mga kababayan, ako ay magpapaalam na mamaya, try naming mag-live ni Jan Angeles habang naliligo siya sa dagat. Muli po, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, at nagpapasalamat sa lahat po ng bumati at bumabati na rin ng magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako po ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat.
Our beloved Boss